And ito talaga yung ibablog ko sa inyo. Alam nyo ba na hindi ko naranasan sa almost 20 years ko dito? And counting na patong 20 years, kahit na ako ay nag-aalala, hindi ko naranasang tawaging Syagala Kadama. Hi mga ka-Smorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Hi mga ka-Smorgs! Ako nga pala si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Meron lang akong isi-share sa inyo na information dito sa bilang isang OFW or isang alalay dito sa Kaharian ng Saudi Arabia. Alam nyo ba? Ito, i-spill ko na. Spill the tea, yun. Ibig sabihin ilabas ko na yung aking nalalaman dito. Alam nyo ba na, diba, personal alalay, katulong, ano ba yung trabaho ko dito? Like kung sinasabing alalay, personal alalay, pero ang pinagkaiba lang namin kasi VIP, hindi ordinary yung aming amo. Saka gustuhin ko magpakita kung ano yung ginagawa ko, mag-record mula din sa kitchen. Kasi limited lang kasi yung mga lugar na pwede naming ipakita sa inyo. Maraming bawal. Hindi naman pinagbabawal ng amo. Pero ang sabi lang niya, bigyan sila ng privacy. Ayaw na ayaw niya ipapakita sila. Lalong-lalo may mga private na mga gamit nila. Lalong-lalo yung kwarto, yung may mga pictures. Kung mahahagip sila, kailangan takpan mo. And ito talaga yung ibablog ko sa inyo. Alam nyo ba na hindi ko naranasan sa almost 20 years ko dito? And counting na patong 20 years, kahit na ako ay nag-aalala, hindi ko naranasang tawaging Syagala Kadama. Tama po yung naririnig nyo. Kasi lagi ko naririnig dyan, Syagala, Kadama, pero no offense meant po. Yun naman po talaga yung Arabic noon. Diba? Yun po kasing ginagawa natin. So yun po talaga tayo. Pero napaka unfair naman. Hindi ko sinasabing mali yun. Kung tatawagin kayo. Siyempre, yun na nga yung trabaho mo. Tatawagin ka pang doon, pinakamaigi talaga ang itawag sa atin kung ano yung pangalan natin bilang respeto sa atin. Alangan namang, Syagala, Taali, Kadama, diba? Wag mo nang, hindi ko masasabing wag mong ibaba yung kung anong trabaho dahil yun ka naman talaga, hindi naman natin kinakahiya yun. Pero ako, kasi nakasanayan namin na tinatawag kami ng amo, first name basis. Ako, Mercy. Yan. Minsan tinatawag ako ni amo pagka kami lang, Mercedes, babes, ganyan. Dahil nakasanayan, syempre matagal na kayong magkakasama dito ng amo. And minsan, maglalambing yan, magyakap-yakap, yung mga ganun kasi nakasanayan na rin ng amo ko. Pero pag kami lang, pero pagka marami, yan, Mercy, yan. Yan, ganun ang talagang pangalan. Hindi na kung ano-ano pa. Kasi ang turing sa amin ng amo, napakaswerte namin dahil parang pamilya na ba? Although syempre, katulong tayo, di ba? Alalay, re-respeto rin tayo, lulugar tayo. Pero ang sinasabi ko lang, yung po talaga ang tawag sa amin. At saka ito pa po, yung pinakatawag talaga sa amin ng aming amo bukod sa aming name ay Banat. Sabihin, mga babae o anak na babae, ganyan yung turing sa amin. Lahat kami, kahit yung anong tao, Banat, kaya minsan pare-pareho sa Sami, yan. Sam, big sabihin, yes, pero may paggalang. Yes, pag Sami, ibig sabihin, yes, kapag babae tutukoy mo, Sam, kung lalaki, yes, ganun. May paggalang siya. Hindi lang basta, aywa, hindi ganoon, di ba? Kasi dito kailangan magre-respeto tayo. Yun ang aming nakasanayan. Hindi kami tinatawag lang, Syagala, Kadama. Ayan, no offense ha. Pare-pareho lang naman po tayong nasa bahay nagtatrabaho. Pero share ko lang na ganun po yung tawag talaga sa amin dito. Sa loob po ng simula't simula, hindi po namin naranasan. Maswerte po talaga kami na hindi ganun ang turing sa amin ng aming amo. Pinakamainam po talaga, first name, yun ang pinakamaganda.
At saka nakakain din po namin ang gusto namin kainin dito, kaya nga hindi kahit na mababalay yung sahod, malaki po ang pinagkaiba. Saka ko na lang po sa inyo sasabihin at i-differentiate ko anong pinagkaiba ng katulong sa bahay at saka yung personal alalay sa bahay, lalong-lalo na kung VIP ang amo mo o hindi ordinary. Kasi medyo marami pong discussion yon. Saka sa kontrata rin naman po, pareho lang po naman ang ating visa. Ang visa po ay ang tawag dito, domestic worker. Yan. Ang covered po kasi ng domestic worker ay mga taong mga OFW yon na nagtatrabaho sa bahay. Pwede rin ibang lahi yan, basta nasa bahay. Ano ba yung mga covered nun? Basta lahat. Yaya, nani, ayan, driver, personal driver, kusinero, basta nasa bahay, guard, yung mga ganyan. Merong cleaner, yon, depende po. Kasi meron na assistant cook, ang binigay rin sa kanila is domestic worker din po yung kanilang binigay, or domestic helper yon ang kanilang visa. Noon po kasi meron pong iba't ibang visa na binibigay, hindi po pare-pareho. So, ngayon po kasi inisa na lang, basta nasa bahay, ang covered ay domestic helper. Wala na pong distinction, basta nasa bahay ka. So, whether personal alalay ka, katulong ka, nani, o kahit ano pa, basta sa bahay ka, yun lang, nagkakaiba-iba kayo ng trabaho at nagkaiba kayo ng sahod at lugar ko ano yung pinagtatrabahuan nyo. Dito lang sa bahay, pero ibig sabihin, yung isa sa kotse, isa may naka-assign na nag-aalalay sa amo, ganyan, di ba? Ikaw sa kusina, gano'n yung ibig ko sabihin. So, yun lang mga kasmorgs, sana ay naibigan nyo at huwag kayong mambasya, hindi ko minamalit yun dahil doon din naman tayo galing, di ba? Pareho lang tayo, magkakaiba lang ang tawag. At saka, swerte-swertehan lang sa amo. May amo na pinaparamdam sa'yo, nakatulong ka na, katulong pa itatawag sa'yo, di ba? Walang masama doon, pare-pareho tayong kumikita. Yun lang mga isinishare ko para alam nyo na ganun talaga ang tawag sa amin. At alam kong marami rin ganun na first name basis at banat ang tinatawag, imbis na siya gala o kadama. Huwag pumambash. Sharing is caring lang. Yun lang. Maraming salamat. God bless everyone. See you on my next vlog. Bye-bye. Masalamat. Syukran katir.